tayo, live. Live. Sige mga nakarandi, mag-join ako sa iyo. Ah, sige. Wait na. Okay, Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon already. Welcome to the final part and special session of today's Philippine Sports Writers Association Sports Forum. And we are live here at the conference room of the Philippine Sports Commission's building inside the historic Rizal Memorial Sports Complex. And this morning, we will talk about the Olympic sport of rowing and their successful stint in recent tournament in Pattaya, Thailand. I'm Juan Nicolog of Manila Standard. Good morning, partner. Please join us here, Judith. yes, okay. I'm just here. So we're Okay. so proud and very happy to welcome our Philippine rowing team from the Asian Rowing Beach or Coastal Championships pinanap po sa Pattaya, Thailand. And we won 3 gold medals, 1 silver, and 1 bronze medal. So congratulations, Team Philippines! Yes, okay, so we have the coaches first, sina Coach Ed Mayrina, Coach Benji Tolentino, both Olympians, Coach Maricone Fornea, and of course the athletes. Yes, okay, so para lang sa acknowledgement of the athletes, we have Eman, okay, Pilar, and then we have Kyle Olano. Raise your hands. Okay, yes. And then Matt Evan Hogadora. We have also Abona Huerto and Casey Cavites. And of course, our elite women's double sculls, Ameline Pagulayan, Beza Jane Lenton. Welcome to the PSA Forum. And of course, okay, our PSC Chairman, Pato Gregorio, and our Commissioner, Commissioner Fritz Gaston. Hello po, congratulations. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na sa medyo na late tayo. Galing pa po tayo sa Candon, dire-diretso. At we leave Candon very early. Nung nalaman ko nga na naimbitan ninyo itong Philippine Rowing Team na pumunta rito sa PSA Forum. Sabi ko, sige, punta na rin ako. And later on, after we talk to them, I also want to give some information on the incident concerning the Ateneo basketball players, no? Pero sa good news muna tayo. Sa good news muna tayo. In both topics kasi, parehong si Comfritz ang kapartner ko rito because Comfritz is the commissioner in charge of rowing. He's also the commissioner in charge of basketball. So, pareho pa kaming nakablock, ganito po yan, no? Ito ang kwento ko, personal na kwento ko. You know very well that bago ako naging chairman ng Philippine Sports Commission, ako po ang presidente ng Philippine Rowing. Simula noong 2020, ako po ay pinakiusapan ng dating presidente, si Quintin Pastrana, at chairman Benji Ramos, rest in peace, Sir Benji, na pumalit bilang presidente ng rowing. At sabi ko nga, hindi ako marunong mag-rowing. Sabi sa akin, ang importante ay marunong ka mag-manage ng national team. Marunong ka mag-manage ng atleta. Yung rowing, pumunta ka lang sa lamesa, matututunan mo rin yan. Ginawa ko naman ho yun. Nag-rowing rin ako doon. Ilang buwan ring rowing ng rowing yun kasi COVID nun eh. So, rowing, talaga nagro-rowing ako. Nakadalawang taon rin yata ako. But after that, nung nakita ko na napakagandang sport nito, nung nakita ko na ang ganda nung potential nitong sport na to, sinabi ko, Coach Ed, Coach Con, Coach Benji, ba't di tayo magtatag ng rowing academy outside of La Mesa? So yung ginagawa po namin ngayon sa PSC na Regional Training Centers, nung ako po presidente ng rowing, yan na po talaga yung konsepto namin. 4 years ago, yan na po talaga yung konsepto namin. Sinimulan ko po yan sa rowing. So, sabi ko, dun sa kung saan yung lugar ni Congressman Bambol Tolentino, kung saan yung distrito niya, at kung saan yung lugar ni Governor John Vic Rimulya sa Ternate,
May malaking ilog ron. Pagtayo tayo ron. Dala tayo ng bangka ron. Tapos, ayan, because si Olympian Benji Tolentino, doon na taga ron yan sa Tansa. Tansa. It's just a few kilometers away from Ternate. So, ang ginawa po namin, nung sumasali kami sa mga Asian na paligsahan, may mga binebenta sa China na learn to row na boats. Yung hindi ka tataob. Para siyang inflatable surf boat na hindi learn to row. So bumili kami noon, tinala ngayon namin sa Ternate. Tapos sabi ko kay Coach Benji, hanapin mo nga yung mga bata dyan. Lagi yan, kasi yung Ternate ho, doon kami lumaki, yung tatay kong profesor, may maliit na bahay doon. So katabi ng ilog, sabi ko, hanapin mo nga yung mga batang yan. Turuan mo lang. Sige, turuan mo lang. Tapos kung minsan-minsan nagpupunta si Coach Edron, si Coach Con, ang lagi talaga resident talagang Coach Benji. So talagang tinaga ni Coach Benji. Ilang taon lahat na Coach? 3 years? 3 years. So, itong mga bata sa likod ko, ito yung mga batang Ternate. No? Mga bata pa yan nung na-discover namin. Nung na-discover namin sila at na-discover nila kami. Di ba? Talagang gano'n lang. I'm sure na hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila, kung ano ba yung rowing. Siguro para sa kanila, mas magandang isagwan to kaysa rin sa mga bangkarong sa Ternate na pinangkukuhan ng talaba. Siguro mas magandang sagwan to. Marami ng talaba na usuli. Mas magkarating na, no? And that is why I'm really very happy, no? I am really very happy from the bottom of my heart. Yung ginagawa po natin ngayon sa regional training centers, ito ang nagpapatibay na talagang tama itong ginagawa nating proyekto. Ito yung parang proof of concept na pag talagang nilabas mo ang Philippine Sports Commission to the provinces, in 2-3 years, meron ka ng Asian champion. These are kids of fishermen. All they do is go to school. And pagkatapos ng school, lakad-lakad na lang ron, di ba? Sa baybay. Di ba? But look at them now, wearing gold medals, wearing a Philippine uniform with the Philippine flag, being coached and taught by Olympians and the foreign coach. Yun pala ho yung isa ko pang gustong sabihin. Kaya naniniwala rin po talaga ako. At kami sa PSC, naniniwala kami niyan, ng mga commissioners, na talagang ang training ng mga kabataan with your coaches, national coaches, kailangan po talaga bigyan natin ng suporta rin yung foreign coach inputs. Kasi yun si Coach Alex, bago lang yan eh. Ilan na ba? 5 months? 4 months? Pero grabe. Di ba? Pero yung confidence na nabibigay niya sa mga bata at yung teamwork na nabibigay niya kay Coach Ed, Coach Benji, at Coach, talagang lumalabas. No? So ako, very happy po ako sa pagkakataon to. Kaya sabi ko nga sa kanila, alam ko you just arrived last night. Gusto na nilang umuwi. Sabi ko, walang uuwi. Dito muna kayo. Hindi ko alam kung saan sila natulog. Sa Fairview siguro. Hindi baling puyat. Sabi ko, don't miss the opportunity and don't miss the chance to be acknowledged and for people to know more about your sport, for people to appreciate what you are doing. Di ba? Alam ho ni President Bambol to, distrito niyan. Alam ho ng dating gobernador ng Cavite, si John Vic Rimulya. Pinaalam niya na yata kay Governor Abing Rimulya ito. Di ba? Pero kami po, para ma-interview niyo na sila, edi bigyan ko na sila ng magandang sorpresa, no? Di ba? Anong sorpresa yan? Uy! Sige. Ano nga ba yung conference? Okay, so mayroong nagkamit ng 3 gold, may nagkamit ng 1 silver, 1 bronze. Okay, so inaayos na ho ni Attorney Guillermo Iroy ang kanilang reward. Okay, under the Philippine Sports Commission. Alam niyo po, wala pa po kasing kaming parang policy for the youth.
Pero alam niyo naman ho, na talagang minamadali na namin yan. So ngayon, this is a board approval and the board offer because talagang, sino pa bang sunod na national team? E di sila na, makatulong man lang sa pamilya nyo, di ba? Umuwi man lang kayo na hindi lang gintong medalya yung dala nyo, di ba? At maging happy naman yung pamilya nyo. It is what it's all about, di ba? Yung reward na para sa pamilya, para sa mga kapatid, para mayroong panahon na mas matagal kayo sa training kasi nakatulong tayo sa magulang natin, di ba? So, ang usapan ho namin ni Attorney Iroy, Coach Con, Coach Ed, ayusin nyo na lang kay Attorney Iroy, ang bawat gold medalist na nanalo sa Asian Beach Sprint Rowing, kasi pina-research ko, kasi sinigurado ko na hindi lang dalawa kalaban. Kasi, dosing Asian yun ha. No, nakita ko na, tinatalo. Happy ako kasi pag natatalo yung mga kalaban natin sa Southeast Asia, gaganda ng programa niyan eh. So, kami po, ako bilang chairman, in behalf of the commissioners, with my partner here, Confritz, bawat gintong medalya, bibigyan po namin sa PSC ng 100,000 pesos. Sino yun? Tumayo nga. Ilan ang medalya mong ginto? Sino ba yan? Sino yun? Tayo ka, tayo. Tayo ka. Tayo. Dalawa yan. Dalawa. Magkano yan? 200,000. So, bawat gintong medalya, 100,000. So, si Eman, 200,000. Ang silver medal, 50,000. Ang bronze medal, 25,000. 25. At ang mga coaches, may pool sila na i-adjust ni Attorney Iroy pero parang 50, tapos sa silver iba rin, 25, gano'n. Tapos pool yan, para rin sa mga coaches. Yes. So kung sa mga coaches, dun sa gintong medalya nila, 150 na yon. Hindi ba? Plus silver, gano'n. Tapos paghahati-hatian niya ng mga Yes. coaches. Plus of course, yung bag na bigay ni Confritz. Wow. Uwi niya yan. Bag pa. Hindi ba? Galing kay Richard, Bigay na. kay Sarah. O sige, bigay na. Bigay niya, hawak-hawak mo. So, ako po, when we do this, di ba, ito po ay tulong para magpursige. Di ba? Ito po ay tulong because that is the role of the Philippine Sports Commission. When you find out and when you discover young athletes who are children of common people and fishermen, kung hindi ka po tayo nagdala ng barka doon sa Ternate, kung si Benji Tolentino hindi taga-Tansa, kung yung foresight ng PRA noon hindi ganon, hanggang ngayon nandiyan lang ho tayo sa lamesa daw. Pero ngayon, nasaan na tayo? Open Academy of Rowing Ternate, Cavite, Open Academy of Rowing in Siargao, Open Academy of Rowing in Kawayan, Isabela. Soon you will have more gold medalists who are grassroots rowers. It feels good, it's the right thing to do. They deserve this reward. Congratulations, bigay ko yung mikrofon kay Confritz. Yes, represent Commissioner for the Sport Complex. Oo nga, no? First of all, no, magandang hapon sa lahat. I think ang akin lang sasabihin as follow-up, nung pinasa na sa akin ito ngayon ni Chairman dahil it's under my oversight. Kung napakaswerte ko naman kasi dalawa ito. One is basketball and ito ngang rowing, no? And swerte in the sense kasi, nung hinand over na sa akin ni Chairman Pato, ang rowing, meron tayong Olympian Di ba? Meron tayong doon ng Olympian son. And na-mention nga niya na wala siyang alam dito sa sa rowing and all that. Actually, nung kinuha niya ako a long time ago na to handle naman yung women's basketball team na sa SBP siya. Ganun din, sabi ko, Chairman, wala naman tayong dyan. Dapat magkwa-qualify muna tayo as coach. Then, it's the management. It's really managing the people. And ganun na ganun din ang sinabi niya ngayon, di ba? Na it's really managing the athletes and then managing the organization. I think, I would say, kung may top 10 si Chairman, more than beyond 10 in terms of managing the people, how he relates to people, and the organization. Talking about the organization, in fact, it's the only NSA nung binitawan niya at hinahawakan niya na ISO certified. Diba, narinig niyo lang yung ISO sa mga corporations, top corporations
they ask themselves to be certified by ISO. Ibig sabihin, wala kang mali doon. Lahat ng mga activity mo within that organization, tama lahat yan, hindi pwedeng may sasablay dyan. And I think the fruit of that, the way he handled it, ito na nga. Meron na tayong mga Olympians ngayon, meron tayong gold and medalists natin dito. No? Sa under 16 natin, di ba? And yet, this was only formed by sila coach. Wala pang 2 years or 3 years, di ba? When we were just moving in, at again, it's only the time ni chairman pag dumating, doon talaga natin na-kick yun na sinabi, hindi, kailangan ituloy natin itong under 16, under 18. And before that, wala, hindi gumagalaw eh. Ngayon, talagang full speed ahead na. Ewan ko lang, kasi siguro dahil pagod siya, kaya swerte nyo, nadoble yata yung mga incentive na binigay niya. But I think seriously, it's well-deserved yun, and it's worth your time na nandito kayo, na iwan. Kung hindi, baka wala kayong mabibigay, no? So with that, siguro, we really congratulate our rowing NSA, and our athletes. And ano mention mga kanina, chairman and coaches, na kahit na under 16 sila, pero yung qualification nila, kaya na nila sa NTP Elite, pwede na rin natin ipasok. They can be part of the elite. True. Wala nang ages eh. Swimming natin, there can be under 16, Yes. but they're in the national team. May basketball players, si Rubio dati, 15, 16, nasa national team ng Gymnastics, ganyan eh. Marami na tayo ngayon. So, yun, chairman will push for that also, and the board will support that na Oh. you can be in the national elite team. Even then, you can play pa for the youth kasi qualified ka pa doon. Yung basketball lang natin, chairman, yung under 18 sa Siaba, Bacolod, Siaba. Meron 16-year-old doon, or even 15, naglalaro na sa ating national that won in Thailand. Yung daughter ni Ives Lignanice, of course, who doesn't know Ives Lignanice, no? Yun, playing for both under and 18, di kayang-kaya niya. So, we will have many of those, many of the athletes na mentioned pa ni Chairman, yung regional na natin. So, it's very exciting times for us. Congratulations again to all of you. Yes. So ito, we will get to know more about our athletes, pero yun nga, coaches muna, and then later on, highlights natin mga athletes. Coaches muna. Coaches, yun po, yung naging preparation natin for a successful stint and the programs, ano pong masasabi ninyo about this? Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aming preparasyon po ay talagang ito'y nagmula lahat sa paghihirap ni Coach Benji, so star natin. Dahil yung sabi ni Sir Patrick na nandun na kami sa Misadam. So yung pagkakataon namin na may move out namin ang rowing sa other provinces. Kaya naumpsan namin talaga yung core Ternate. Meron kami sa Siargao, meron kami sa Cawen, sa Bella. And hopefully, pwede year, sir, meron tayong Ringay Pangasinan. So, Wow. itong inumpisan na project ng ating Philippine Sports Commission at Philippine Rowing Association, nagkapasalamat kami at naibigay na yung inaantay ng ating team. Kasi napakarami sa aming matanda ng mga atleta, tulad ni Benji, na meron tayong sa provinces, na nandun sila nakatira. So, yun ang gusto natin i-develop kasi meron tayong mga rowers. Hindi na tayong mga kailangan na mag-train pa ng mga trainers. Kasi meron tayong mga dating mga Olympians and mga former medalists ng rowers, na rowers sa provinces. So, yun ang una aming steps na makatulong sa ating team. Then, yung proposal na grassroots, tamang-tama nga. Ang target namin this year is 100 grassroots all over the provinces. I hope magagampanan namin Isang province pa lang. Siya sabi ng Siargao, 1 month kami sa doon, napakaraming mga atleta magawa doon. Itong hindi pa nila tayo na Isabela, nangangako na yung aming former medalist na coach doon, si John Rodriguez, na meron ng 30 or 40 na kabataan. Yun ang inaasahan natin ngayon kung paano natin sila mabigyan ng support from the local government, tulong ang Philippine Sports Commission. So pag material po ito, napakarami natin mga atleta sa na makukuha natin, mapunta sa aim natin na malagdagan ang Olympian sa Pilipinas. So again, sir, maraming salamat sa iyong suporta, Philippine Sports Commission and Philippine Olympic Committee at saka sa Sports Radio na laging sumusubaybay sa ating performance para ma-promote ang aming rowing. Yan. Salamat. Sir Benji, patas ng patas ang antas, ha? Ang nagpas ng rowing. Good afternoon sa lahat. Unang-unang nagpapasalamat ko kay Sir Patrick sa tiwalang ibinigay niya sa akin na kung sinabi niya sa akin, Benji, taga Cavite ka. Kapay tayo ng rowing sa Cavite. Ikaw yung hahawak doon. So, sabi ko, pagkakataon ko na to.
gagalingan ko. Yeah. Lalong-lalo na napakahirap maghanap ng grassroots kasi hindi naman kami depth sports eh. Yun yung lagi kong kalaban eh. Sinabing depth sports yung kagaya palarong pambasa, wala kami noon. Pero yung mga bata po, pag nakita ko matangkad, sabi ko, gusto yung mag-rowing, explain ko yung rowing kung paano. Then, pag pumayag yung magulang yung kakausapin ko kasi minor po eh. Yun, tapos sabi ko, hindi na kayo dadaan ng palarong pambansa. Pag nagustuhan niyo yung sports, nag-enjoy kayo, magiging national team kayo. Yun yung lagi kong promise sa kanila. So, yung una pong first year ko, yung tatlo po, na si Ayona, sila po yung unang-una kong naging athlete doon. Marami po sila, 25 sila lahat. Dahil sa tagal ng training, sa hirap ng training po, sila yung nakapagtsaga. There was a time na umaayaw na sila kasi ang tagal. Oo. Siyempre, nag-expect din po sila na money to, nung parang allowances. Oo. Tagal lang tayo. So yun, ngayon po, nagtsaga sila. Ayan, ang resulta. And then yung dalawa po na, sila po 3 years. Ito po, nag-start sila ng November. November lang. Pag imagine, November po. Oh. Kasi bata po sila eh. Yung isa po, 2 years old, si Eman, and si Kyle is 14. Ako nag-start ako mag-rowing is 22. Qualify ako around 30 years old ako. What more po sila Opo. sa age nila. Kaya sabi sa kanila, sipag lang, keep dreaming. And then sabi ko sa like kong sinasabi sa kanila, after this competition, hindi na kayo ordinaryong bata. Napakalat-kalat sa daan. Meron na kayong direction. Give ang buhay talaga nila. Thank you very much po. Thank you. Thank you, Coach Combs. Yeah, especially women, siyempre. Good afternoon, everyone. Thank you, Sir Patrick and Sir Tom. I complete for supporting us always. And thank you also for the parents of the kids who allow them to Parents. join the sports na alam naman natin pag nasa water medyo hindi kampante yung mga parents dyan. So, thank you so much. And hopefully, there's so much room to improve. So, hopefully, tuloy-tuloy lang. And ang association namin is maging malaki pa po. Yun lang po. Thank you, Coach Combs. And now, ang ating mga atleta, okay, pag nagsalita, dapat nakatayo para mas ma-highlight kayo, ha? Ang ganito, okay, papakilala niyo sarili niyo. Ha? O from saan galing? Doon, ha? Ayaw niyo mauna, ha? Okay, ganito, ha? Anong pangalan mo? Anong edad mo? Anong naging medal mo? And kwento ng pagkaka-discover sa'yo at paano mo nagugustuhan to at yung plano mo pa na gagawin. Okay, yan, ha? Ako po si Kyle Eolano. Nakatara po sa Ternate, Cavite. Okay. Ilang taon? 14 years old 14 po. na? Saan ka nag-goal? Sa ano po, sa Patay, Thailand po. Sa Anong event? under 16. Sige lang. Relax lang. Yes. Parang kunwari, kausap mo lang si kuya. O saan ka nanalo pala? Yan. Yan. Anong saan ka nanalo na event? Under 16. Yan. O, so paano ka nakuha ni Coach at paano mo nagustuhan to? Nakita ko po yung tatlo pong ito. Nabudol ka ng tatlo, ha? Kaya naisip ako po sumali po kasi po malapit lang po sa amin yung training center po. Naisip ako po Subukan. sumali po sa ano naman po nakuha naman po ako na maglaro sa ibang bansa at nakakuha rin naman po ako ng gold medal. Anong pakiramdam? Masaya po. Ano sabi ng mga magulang? Tuwan-tuwa po. Nakakuha ko ng gold. Lalo mamaya. 100,000. Ayan, salamat. Thank you rin po sa mga coaches po. Yes. Sir Patrick po. Ayan, next. Ganun kwento pa rin. Sige. Double gold. Sige. Pangalan, edad. Yan. Ako po si Jesly Manuel C. Pilar. Event ko po ay double sculls and single sculls. 13 years old. Oh, 13 pa lang. O, paano ka na-discover at bakit hanggang sa magustuhan mo siya? Nakita ko ni isang teammate po sa high school. Tapos nagustuhan ko po. Yaya ka. Niyaya po ako. Anong yaya sa'yo? Kakain tayo dun. Ano sabi? Niyaya po sa rowing po. Kala ko po thrower. Kala mo kung ano? Thrower.
Akala mo throwing lang. Oo, yung pala rowing. Bakit tagwan to? Akala ko throwing. So ngayon, nagustuhan mo and nagtuloy-tuloy. So ano ngayon? Pakiramdam mo? Nagtaga po. Nagtaga. Nagustuhan mo naman yung rowing. Opo. Partner, yes. Yeah, Ito thank ang you. partner. Okay, Coach Benji. Okay, and sa iba. Itong beach, ang tangkad. 13 years old. Wow. Coach Benji, iba kasi yung coastal rowing. Paano na iba? At saka gaano nga ba kalaki ang potential nito? Ito ba'y Olympic event na? Asian Games event na? Yes po, Olympic event na po siya. SEA Games event na po. And ngayon po lang, yung Asian Games na darating sa Japan, parang wala pa po siya. Pero, Sa LA? Sa LA, meron na po siya. Ayun. So talaga malaki ang vision. Pero iba po yung coastal rowing, beach rowing. Paano po na iba sa regular, sa classic rowing? So yung different po ng coastal is ano po siya, 250 meters lang po na slalom na merong run. May run Meron po, pa. tapos wala po siyang umaalon o flat yung water, tuloy-tuloy po. Kaya yung nilaro namin sa Pattaya is sobrang alon po. Ang ano po doon, ang kalaban bukod sa kalaban mo yung sarili mo. Kasi grabe po yung danger nung course. So dapat pala dito runner ka rin. Runner. And rower ka Rower. dito. Yun. Okay, salamat coach. Okay, next natin. I'm Jessica Bertes po, Casey. 17 years old, under 19 women double scull po. Golden. Oh, so yan, paano ka daw nagsimula? Sino naka-discover? Ang una po, nagbabalibol lang po ako, then Ba? may isa po silang kakilala sila coach, si Master po. Pinuntahan po kami sa bahay, tapos niyaya po akong mag-rowing. Then ayun po, nag-continue na lang din po ako. Umuho ka ba kagad nung yayain ka? Kasi volleyball ako eh. Hindi po, Ay, hindi kagad mo. Okay. O paano ka nababayan? mga 5 na times po siyang pabalik sa amin, hinahanap po ko. Then tinabangan na po ako sa kalsada. Tinataguan mo sila nung una? Si Master po yung pinsan niya. Ano yun? Army or Navy? Wala tawag yun ang master. Yes. Chess. Iba kang klase kang maghanap ng recruiter, Coach Benji, mga tiyaga. Oo. So, anong gusto mo ngayon na, tuloy-tuloy ba ito? Pangarap mo? Olympics? Continue lang po sa training, then sunod po sa mga coach para mag-improve po. Yan. And, pasalamat, 100,000. Times na. Kailan ka lang start ba? Nung kami po yung first batch. Ay, yung first. Galing. Nice. Ano, nag-iba pa ang buhay? Ng pananaw, no? Nag-iba? Iba talaga. Okay, thank you very much. Okay, next. Full name again. Edad, sige. Ayun ang word po. Ayun na. So, nag-join po ako sa rowing. 13 years old pa lang po ako. Back in April 2023. Kasabay po sila. Naka-discover po sa akin. Same lang po kay Casey. Si Master din po. Si Master din. First Matyaga. competition po namin, December 2023. Nakasali po kami ni Matt sa Asian Champs. Bali, syempre po, first competition po, as expected, kami po yung pinakalas. Pero hindi po namin hinayaan na yun po yung unmotivate po sa amin. Ginawa po namin yung inspiration. Lalo na po syempre po sa tulong ni Coach Benji. Syempre yung since day one po, na coach namin na lagi po nandun kahit bumagyo, umulan, bumaha, nandun po siya. Nice. Tapos 2025 SEA Games po, nag-inspire po ako ng mga seniors ko po. Tapos last year po, naku din kami ni Casey, silver po yung nakuha namin. Then, sabi po namin sa sarili namin, mas gagalingan po namin. Then this year, nakuha na po namin yung gold medal. Thank you po kay Chairman sa ATM. Thank you po. Ay, thank you. Thank you. Okay, next. Hello, good afternoon po. My name is Mateba Nongadora and I'm 16 years old po and my event po is under 19 solo
men po. And Solo. nakuha pong medal is silver po. Same lang din po kami ni Ayona at Casey po na discover lang din po ni Master. Aba, galing. Sino ba yung master na to? Galing talaga mag-discount. Tuloy. Then ano po, magkaklase po kasi kami ni Ayona Web po, then niyaya niya po kung gusto ko mag-rowing din. Kaya po sumali po ako. Paano tinanong mo? Ano po rowing? Ano bang reaction mo nung yayain ka? Akala ko nga po yung asa ano po, national sa basketball po. Kaya po sumama. Opo, magiging scholar daw po ganun po. Oo, nabudol ka rin ha? Akala mo basketball ha? Then may dala rin po ako ng bola nun. Akala ko po mag-try out. Papo ng bola. So, plan natin the future, tuloy-tuloy ba to? Ano ba? Nagustuhan mo ba? Opo, nagustuhan po sa ngayon po dahil sa mga nakuha pong medal, dahil po sa mga paghihirap po namin, pagsasakripisyo po namin sa training, nagkakaroon naman po ng magaganda pong resulta po. Yes. Yeah. Thank you, Matt. Congrats again. Sige. Then, ano po, Yes. nagpapasalamat po kay Sir Patrick sa wala pong pagsuporta po sa amin din. Yes. Sa mga coaches po na wala po sa awang pagtuturo po sa amin. Sige. Ano po. Yeah, thank you, Matt. Okay, yes. Thank you, Matt. Galing. Seniors, okay. Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Amelie Pagulayan. Almi. Amelie po, Amelie. Na-discover po ako ni Coach Con and Coach Nick po sa Dragon Boat naman po ng club team po. Former po ako ng Army, national sa Army team po ng Dragon Boat. Yun po. Alam ko po talagang rowing, Dragon Boat, yun po yung laging alam ng karamihan. Most especially lahat po ng mga sa atin po. Rowing, Dragon Boat yan, di ba? Hindi po, magkaiba po talaga. Kaya magkaiba. Lalo nung na-try ko po nung 2020, yan po, yun po yung pinaka-year na nakuha po ako ng... Ilang years kang nag-transfer sa Dragon Boat before ka nag-transfer sa 3 rowing? years po. 3 years. Sa Army ka na noon? Hindi pa po. Before po nun, kag-graduate ko lang po talaga ng college. Then, may special, ano po kasi sa Army, may special na mga sports team like that. May regular, may special enlist na, ayun po, nakilala ko yung sports na may nagsabi lang din sa akin, mag-Dragon Boat ka dito. Dito po, naka-assign po ako ng Taguig, Fort Bonifacio. Then, nagtuloy-tuloy po nakita ko, na-inspire po ako ni Coach Con sa Army Gym din. Kinausap niya po yung coach namin na kabatchmate din po nila. Then pinakilala ko yung sports. Then, ayun po, tuloy-tuloy na. Then, mag-try ka lang. Sabi, try ko lang po sa Lamesa Dam. Then, ay, magkaiba pala ito. Singles ka, like that. Parang, yung adjustment period mo, napaka-hirap po. Team event po, singles ka. Parang ganun po. Ang dami pong hardship na nangyari. Then sabi ko, challenging, may purpose, bakit ako nakita, parang gano'n po. Tuloy-tuloy na rin po, awa ng Diyos din, na pamahal na rin po sa sports, then tuloy-tuloy rin po every year na nakikcompete, gano'n po. Then, yun, thankful na nakita po ako ng mga coaches, then tuloy-tuloy yung improvement like that. Then, ngayon po, masaya kasi may different, na po yung rowing, naging dalawa po, may coastal and classic. Yun po. Ikaw NTP ka na, no? NTP na. Nasa national team. So, alam nila na pag NTP na, meron ka ng, di ba, monthly allowance, yes, no? po, yes, po. So, yun ang gusto niyo mangyari. No? Tawag talaga sila, no? Mga examples. Yung under 19 meron na. Oo. Yung mga 16-13, yan, on the way sila dyan, ha? Abangan nyo. Yan. Inspiration si ate. Nagiging example po kami sa kanila. Yeah. And thank you rin po sa mga coaches and especially mga staff po ng mga association namin. And ganoon din po sa kay Sir Patrick na former president po namin sa support na niya lagi sa amin. Yes. And of course kay Sir Commissioner. Pagkabay, no? And thank you po. Thank you rin po sa reward na makukuha ng mga Yes! Kami po. Okay, thank you very much. Last but not the least. Hello po, ako po si Faisal Jane Lenton. Nalo po kami sa patayan ng bronze medal po sa women's doubles po. Paano ka discover? Ako po, na-discover po ko yung
two times gold medalist po ng 2019 SEA Games, si Ate Melta po. Siya po yung nag-invite sa akin. Nung time na inuha niya ako sa rugby, di wala po kasi akong idea kung ano talaga. Anong sport mo doon? Dati po ako, honestly po, galing din po ako sa grassroots ng track and field. Track and field naman. 8 years old po ako, nag-start na po ako ng track and field. Tapos, kung alam niyo po yung Navy Sport Academy, doon po ako nag-start talaga. Nung elementary hanggang nag-high school, naglaro ng palarong pambansa. Anong sport? Anong event? Throwing by field ba yan? 400 meters and 800 Oh, meters. takbo sa kanya, ha? Hindi throwing. Oh, then, Tapos yun, naglaro din po ako ng mga international competition like Asian School Games sa track and field. Tapos yun, pag-graduate ko ng college, parang itong time na yun, parang gusto kong mag-explore ng ibang sports din. Sakto yung in-invite ako ni Ate Mel Casabi ko. Yun din yung idea ko talaga, Dragon Boat. Kasi yun yung parang sikat talaga dito sa Pilipinas eh. Kaya yun, sabi ko, sige, try ko lang sabi ko. Basta sinabi lang niya, basta yung rowing, hindi ito pa forward yung takbuha ng bangka. pabalik. Sabi ko, paano yun? Sabi ko, paano yun? Sabi ko, kasi paano mo makikita yung daan mo pa, kasi patalikod. Sabi niya, basta try mo lang. Tapos yun, trinay ko. Tapos yun, na-enjoy ko naman po yung rowing. Tapos, at parang sa akin kasi talaga yung rowing, ibang-iba talaga sa feeling nung nag-track ako tapos nag-row ako. Kasi doon ako na-amaze, lalo na sa nature, na every time na nag-row ka, grabe, parang sabi ko, yung mental mo din, parang ma-refresh ka kasi like nature nga. Kaya yun po, na pinatuloy ko. Tapos yun, thankful din po ako sa mga coaches na nagkagabay sa amin, sa team. Tapos kang President Patrick, tapos kang Sir Fritz na tumulong din sa amin na sa pag-support talaga. Yun din po na sa amin, sa sports na sa mga local government din po na natulungan din po talaga yung lalo na ngayon sa Pilipinas na open yung marami tayong magagandang dagat dito sa Pilipinas. Why not yung mga places na may mga dagat na maganda like sa Palawan, sa ibang space na maganda na mag-build din po ng yung rowing academy din po. Yeah, thank you very much. Okay, any questions sa ating mga members? Sino magtatanong? So far, may question muna ako kay wala pang nagtataas. Ganito. Chairman, ito pong naging model mo itong rowing, sa ngayon ginagawa na ito ngayon sa lahat ng sport, especially itong regional, yung pangbubunya ng mga regional training centers. Now, nakakailang sport na kayo na halos ganito na yung model ng ninyo, ng implementation. Thank you, Rans. Kasi, siyempre, konsepto natin yan. So, nangunguna na to si rowing sa regional training centers, no? Kasi may Siargao na sila. Narinig nyo naman sa Coach Ed, isang buwan pala ron. Isang buwan sa Siargao to. Siguro nag-enjoy din. Pero, Siargao pero may Kawayan Isabela. Tingnan ko ngayon kung isang buwan pa rin sa Kawayan Isabela. Tingnan natin. Baka 2 araw lang to ron. Ba't tingnan sa Kawayan, Siargao? Ito, tuloy-tuloy na ho to. Kasi ang daming gagandang ilog sa Pilipinas. And ang dami ho nating mga bangka pa na nandun lang sa lamesa. Nakapatong lang yan ro, naka-plastic pa nga bago lahat. So nag-aabang lang ng yan? Ano na yan? I-distribute na yan. Sabi ko sa kanila, paalam sila kay Comfort. As far as other sports are concerned, archery. Ang archery po, ayan na, nandiyan na sa Canton. Nandiyan na po papunta na sa Bacolod. Papunta na po sa Davao. Okay? Ang archery po, ang regional finals nila next week sa Sorsogon na. Bago. Ang magagaling ho ng archers yan, taga Baguio, taga Pasig, taga Marikina, taga Pangasinan. Tinanong ko si President Bing nung isang araw, President Bing, report, ilan na ang grassroots mo? When I say grassroots, 18 below. Close to 1,000. Close to 1,000. Anong ginagawa nung national coach, foreign coach natin, si Coach Ru? Dalawa sila. Ayan, punta sa probinsya. Nag-uunahan. So, yan ho yung isa sa ginagawa natin. Yung
boxing, nasa Bukidnon na ho yan, di ba? Apat pupunta rin ho sa Bago, babalik sila sa Bago, kung saan yung lugar nila Onyok at nila Ruel Velasco, babalik po sila dyan, di ba? So, nandito pa po rin sila sa Davao, nandiyan na po yan. Football, ang football ho, siyempre meron tayo rito sa Rizal, di ba? Tinatayo rin. Football, no? Yes, Meron din ano. of course, Sir Pike. Football ho, 2 weeks ago, kausap namin ni Pomfret, si Congressman Ferds Viron, ng Barotac Nuevo. So, magiging regional training center na rin po yung Barotac Nuevo. Ayan pa si Sir Pike, hindi niya napapakawalan yung Barotac Nuevo. And sinabi ko nga, after Metro Manila, importante lang, palagay ko naman, mortal sin, pag hindi maging regional training center for football, awakin tayo mga Ilonggo. So sa Barotac po. On June 19, we will start, di ba po natapos na yung track and field oval sa Baguio. On June 19, we will start the football pitch in Baguio. Ano ho ang programa? Hati ho ang PFF at PSC. Kalahati ng gastos, PFF FIFA, kalahati ng gastos, PSC. It will be a beautiful, world-class artificial pitch in Baguio with complete with lights, complete with bleachers for 1,000 people. Night? Pwede na mag-night. Ganon rin ho sa Barotac. So, ganon lang ho. Tuloy-tuloy lang po yan. Kaya pinaangat nyo ako, bakit wala ako rito? Kasi ho, tinitingnan ko lahat ng regional training centers na pwede nating puntahan. Because it is the best opportunity for us. Matagal natin dapat ginawa, hindi pa huli. So, punta kami ng punta to identify all of them. Alright, galing. Yes, what's next para sa ating Philippine Coastal Rowing Team, Coach Benji? Anong sunod na tournaments o competition? Meron pong, according to Coach Ed, meron pong World Championship sa China. Yung mga, by October or September, yung under 19 and senior. Yung under pala pong under 16. Coach Ed, gaano ba kalayo o kataas ang pwede talaga nating ambitionin with these talents? Sinisikap po natin talaga na makarating sila sa peak ng mga World Championships, mga Asian Championship hanggang sa Olympics. So yun talaga ang hinihingi namin na may patuloy dahil yung nakikita natin na sa suporta ng mga provinces na scout natin. Marami tayong makukuha mga atleta. Ang tagal namin sa rowing pino hanggang 10, 12 lang kami noon. Pero ngayon nakita ko yung volume ng mga atleta kasi nakita natin kumakarating yung sports kaya marami na tayong makukuha pagpipilian mga punta sa Olympics. Okay, so good afternoon. I'm Gab Peras po. Unahin natin si Eman. Eman, nung napalanunan nyo yung dalawang dito na yun at mukhang maganda naging takbo yung oras ninyo dun sa inyong competition, ano ang inyong reaction ninyo upon learning that you won double golds tapos may reward pa galing kay Chairman at sa PSC? Ano ang inyong reaksyon upon learning na nanalo ka ng dalawang ginto doon sa inyong kategorya sa singles at sa doubles? Mahirap din po sa... Ano daw, nung manalo ka, so ano ang pakiramdam ng panalo na ito panalo ko, go, ginto. Ano daw pakiramdam? Masaya po sa aming nakawin ng medal. How about sa iba pang mga members na nakagold? Ano ang reaction ninyo upon learning na ayan, nakuha mo na yung ginto na inaasam natin para sa Pilipinas? Sobrang saya po na nakagol po kami dalawa. Siyempre, of course naman lahat sila Gab masaya. Oo. Ano? Ayan. 100,000 pesos. Ayan. Ano daw ulo yung bibilin? Sa 100,000 pesos. Ano po? Bibigay ko po sa magulang ko po. Wow, great naman. Ayan. Susunod. 200 to.
Oh, Itatabi po sa tatabi muna. I-withdraw lang sa mga kailangan. Yeah, sa mga pangangailangan sa bahay. Kaya, Ititira po yan, ilalagay ko sa bangko para if po emergency. yan. Okay. Kasi sa Pilipinas po, lagi po may bagyo. Yung bubong po kasi namin, natulog po. Papagawa ko po, bibigay ko po sa parents ko po yung pera. Okay. Sa inyo po is ano po, bibigay ko sa parents ko po din pambibili po ng mga kailangan po. Ayan. Uy. Bola. For savings. Savings din po. Ayan. Okay, naku, palakpakan natin ating mga sarili kasi sa success ng rowing talagang lahat tayo masaya. But of course, sabi nga kanina, kung merong masaya, meron din namang minsan talagang nasi-challenge tayo yung buhay natin. So, okay, tanong ka pa. Sentimental talaga ang pagkapanalo ninyo. It's also because of the founder ng PRA, si Sir Benji Ramos, passed away during the week ng mismong competition. Siguro ano yung mga fondest memories na maalala ninyo na nakakasama ninyo si Sir Benji? Yung mga nakasama lang nila before, no? Sina coaches kasi yung mga yun din naman. Rest in peace, Sir Benji. So talagang yun, yung pinagsama namin ni Sir Benji, magmula pa nung puwasa ako 1986. Nagkasama na kami Sir Benji, then 88, nagkasama na kami sa Olympics kasi ako yung first na Olympian ng rower. Nakasama ko siya. Si Sir Benji ay talagang good man talaga siya. Isang ama ng aming asosasyon at napagpatuloy niya na pinag-grow ang rowing ng almost 30 years na nasa rowing sports niya. Pinalaki niya ang sports na hanggang nakilala. So sa tingin ko talagang yung pagka-retire niya, naialay niya lahat yung kanyang naialay niya yung magandang legacy sa sports ng rowing. Sa parago niya ang rowing. Thank you, sir. Coach. Akin naman po, ang hindi ko laging malilimutan sa kanya kay Sir Benji, lagi niya, kung baka kagaya ka ng lolo ko. Kasi kaklala niya po yung lolo ko si Mariano Tolentino. Basketball po. Kagaya ka ng lolo mo, kaya sabi yung hindi po. And then yung isa pa, nung 18th place po ako ng Olympics ng Sydney. Grabe siya sa akin, niyakap niya ako dyan. Sige, coach, magkasama kayo. Pasalamat ako sa Sir Benji kasi nandito ako sa rowing. Siya rin lang nag-gimok sa akin na pumunta sa rowing kasi before, ang gusto ko lang is dragon boat for fun lang. Then sabi niya, anong height mo? Anong ano mo? Sabi ko, 5'8". So hindi ka sa dragon boat, punta ka ng rowing. So thankful talaga ako. Sports change our life. Naging military ako, naging ako, sundalo. So dahil sa rowing. Although may season ako for volleyball. Yun din po. And lucky na rin ako kasi the last time we saw Sir Benji last year, nag-meet kami, pinupuntahan ko kasi siya pag may mga kailangan ako, may tatanong ako, pinupuntahan ko sa bahay nila. Then, favorite screen niya is drinking sessions. Yun ang vitamins niya. So, thankful kami lahat sa support niya. And again, as in for thank you din po kay Coach Alex, our Belarus coach po sa pag-guide sa amin. Yes. So, lalo-lalo sa mga bata ko na yung mga, although may mga coaches po natin is coach, alam naman po akong sa ang cost, pero mas lumevel up po. Yun po. Thank you po siya. Wala po siya ngayon kasi from Thailand, straight po siya to Germany for the classic naman po. Doon po kasi training camp. Sa Thailand, Germany. 2 months. Iba ka talaga conference siya. Thank you, Coach. Now, kanina po sa PSA, nagkaroon po kami ng moment of silence para sa dalawang yumaon natin na atleta from basketball. And nasabi nga kanina ni Chairman Pato na meron siyang statement or masasabihin.
And maybe ano na rin dito, no? Ano na rin aral na rin ito sa ibang atleta, especially ito water sport, no? Kung ano yung mga pwedeng gawin na mga safety measures, no? So, Chairman, the floor is all yours. Anything you want to say or a statement dun sa nangyari? Separate talaga natin, Rats. Separate natin, pwede na silang yan, no? Oo. Pero siguro mag-closing statement. O sige, closing statement, Alam separate niyo na siya. naman si Olympian Ed, Oo. di ba Olympian yan? Pero ang kasikatan niyan, hindi lang dahil Olympian yan. Oh. Hindi niyo alam? Yung advertisement ni Richard Gomez sa Ben, nung ginano na yung camera, Siya na yun. siya na yun. Hindi ko naglalayo ng katawan, ha? Ang double ni Richard Gomez. Sige po, parting words. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin at sanay at patuloy ang aming pag-improve ng aming pag-grow ng aming sports at patuloy na suporta ng Philippine Sports Commission at yung mga sports radio. Maraming salamat. Good afternoon. Salamat po sa Sports Radio and Sir Patrick. And nagkaroon ako ng ang purpose namin sa mga bata na to is to get medal in Olympics. Sige po, salamat. What's gone? Okay. Parting shots dito po sa ating PSA Forum. Yeah, again, thank you po, Chairman. Thank you, Sir Complex. Congratulate kay Sir Iridium po. Yun nga po ang sabi ni Chairman the last time na kinuha ko yung check kasi talagang from Lamesa daw, pumunta lang siya para daw i-permahan yung check. Sabi niya, lagi kayong naghihingi ng pondo, hindi kayo nanalo. So, sir, ito na sir, 3 gold, sir. Thank you so much po. Thank you, sir. Ayan. Conference. Ang akin, I'm just very elated and glad that we are very successful here. And I think more medals to come in the near future. No? Maybe with our senior athletes in the coming chairman. No? We're looking forward to an exciting rowing events in... wala pala tayo sa Asia. Pero meron kayong mga Asian Beats na mga events dito. Pero wala sa Asian Games. Rowing. Okay, yes. Anyway. Kasi meron. Oh, yun. That's what I meant. Yeah, marami tayo. Yes. Congrats again. Thank you. Okay, Chairman. Parting shot for rowing. Well, maraming salamat sa pag-imbita niyo sa Philippine Rowing. Ang importante, na-realize natin na talagang ang sports is a great equalizer, di ba? Meaning, nagbabago ang buhay ng mga bata dahil successful sila sa sports. Hindi man lang nila naintindihan yung larong rowing, akala nila basketball, akala nila throwing, di ba kung ano-ano pa. Pero ngayon, may gintong medalya sila. Buong probinsya ng Cavite, very proud. Buong LGU ng Ternate, very proud. Pag Attorney Iroy, sabi ko kay Conference, when we give the reward, we go to Ternate and give the reward in front of their mayor, and then, di ba? Yes. Tapos libre na labaron, pakainin kita. Yeah. Yun, maraming salamat and congratulations sa ating mga rowing heroes. Magbabalik po ang PSA Sports Forum next time. God bless everyone. Yan, stay po, Chairman.